So, Comsec, please. Comsec? Taas ang kamay. Please take his oath before we proceed. I state your name. Do solemnly swear that I will tell the truth, that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Okay, Mr. Magleo, do you wish to be assisted by a counsel? Meron ka bang abogado? Yes, Your Honor. And sino itong abogado mo? Attorney Salvador. Attorney Salvador. Nasaan si Attorney Salvador? From the Public Attorney's Office, Your Honor. Saan siya? Here, Your Honor. Sige. So, please be reminded that your role is just to assist him in the protection of his rights, no? Pero yung sasabihin niya dito ay dapat manggaling sa kanya. Okay? So, yung buong katotohanan lamang. Yes, Your Honor. Okay. So, can you please, anong pangalan niyo po? For the record, counsel. Attorney Rigel Salvador po from the Public Attorney's Office. Rigel, Your Honor. Rigel po. R-I-G-E-L. Rigel Salvador from the PAO. Assisting witness Magleo. So, Mr. Secretary of Justice, please. Thank you very much, Mr. Chair. With the kind permission of the Honorable Chair, may I proceed? Please proceed. Ginoong Rodolfo Magleo Itamayo. Mr. Secretary, Mr. Chairman, just clarify, have they been informed of the immunity granted to them? And are they expressly admitting it? Because that's a requirement under the law, just to be clear. And the condition attached there that they should state the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so that the immunity will apply to them. Mr. Magleo, kanina habang kayo nasa labas ay nagkaroon sa application ninyo ay pinirmahan na ni Speaker na kayo ay magbigyan ng immunity sa pagtestigo. Nangangulugan na yung lahat ng sasabihin ninyo dito sa investigasyong ito ay hindi magagamit laban sa iyo kahit saang forum. Ngayon, pero mayroon niyang kondisyon na ang sasabihin ninyo ay yung buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Tinatanggap mo ba itong immunity mong ito na mayroong kondisyong ganon? Opo, Your Honor. So, it is accepted, Mr. Chair. Please proceed. Ginoong Rodolfo Magleo Itamayo. Sabihin mo nga sa kagalang-galang na kumiting ito ang lahat ng mapapagkilanlan sa iyong pagkatao, taga saan ka nakatira? Ilang Ako po ay dating Chief Inspector ng Philippine National Police. I was convicted of kidnapping last 2004. And I was at maximum security compound since April of 2004, Your Honor. Until now, Your Honor. Sinabi mong ikaw ay dating Chief Inspector ng Philippine National Police at ikaw ay nakakulong ngayon sa maximum security compound. Alam mo ba itong isang organisasyon na Kalasag Organization, kung ano ito? Isa akong founder dyan sa Kalasag Organization, Your Honor. It's an organization of former Philippine National Police, Integrated National Police, and the Philippine Constabulary, Your Honor, kung saan ako ang chairman ng 2 beses, Your Honor, until now. Ngayon, ito bang si DOJ Secretary Laila de Lima ay kilala mo? Kilala ko noon pa, Your Honor. And the first time we personally met was sometimes on mid-year of 2011, Your Honor. Ito bang New Bilibid Prison
ito ba'y papaano ano ang kilala ito ng anong mga pangalan? Katulad ng Las Vegas, Your Honor, during the tenure of then Secretary de Lima, the maximum security compound ay tinaguriang Little Las Vegas. And at the same time, Wild West, Your Honor. And may I explain that, Your Honor? Sige, tuloy mo. It was called Little Las Vegas dahil maraming concerts na nangyayari, Your Honor, and it was not ordinary concerts. Ba't ang mga concerts itong sinasabi mo? Anong concerts to? Concert ng mga celebrities, Your Honor. Ng mga famous celebrities. Katulad ng mga nino? Nila Freddie Aguilar. Siya, plain singer siya. Sharon Conita. Mocha Girls. Performances of Mocha Girls. Ethel Boba. I do not know. I cannot recall the name of the dancers anymore, Your Honor. And several comedians, celebrities, Your Honor. Nung panahong ito na head ng DOJ si Secretary de Lima, meron bang mga cellphone ng mga inmates nun? Yes, Your Honor. I stated in my affidavit during the time of Secretary de Lima sa directorship nila Director Pangilinan and Director Bukayo, almost 80% of the inmates have cell phones, Your Honor, and gadgets, Your Honor. Nag-mention mo yung meron kang ginawang salaysay. Totoo ba yan? Yes, Your Honor. Meron ka bang copy nung salaysay na yan? Yes, Your Honor. Ilang pahina yan salaysay na yan? Four copies, Your Honor. Four pages? 4 pages? Four pages, Your Honor. Yan bang salaysay mo yan ay puro katotohanan ng nilalaman? Yes, Your Honor. At yan ay sinusumpan mong muli sa ngayon? Yes, Your Honor. Ngayon, sinabi mo dito sa inyong salaysay, nahawak mo ngayon na sana'y lagyan natin ng marka bilang Exhibit A, na ang maximum security compound ay nabansagan bilang Drug Trade Center of the Philippines. Bakit mo sinabi ito? Naging Drug Trade Center of the Philippines during the time of then Secretary de Lima, Your Honor. Dahil rampant po sa Bilibid, sa maximum security compound, doon ang trading ng drug business sa buong Pilipinas, Your Honor. Maraming Chinese nationals, Taiwanese nationals, Malaysian nationals, and the Hong Kong nationals na nakulong na drug lords, Your Honor. And they have their respective Pinoy drug lords, Your Honor, to do the local marketing, Your Honor. But some big-time drug lords outside ay nag-order directly from the Chinese drug lords, Your Honor. Hindi lang yun, Honor, pati sa loob ng maximum security compound mismo, Your Honor, ay maraming droga. Sinabi mong maraming mga iba't ibang lahi na nandun sa maximum at sila ay nagdi-deal ng droga. Totoo ba yan? Opo, Your Honor. Ipaliwanag mo nga sa kagalang-galang na committee natin kung papaano ang takbo ng negosyo o ng drug trade sa loob ng Bilibid. By means of cellphone, Your Honor. Texting, calling, Your Honor. Let's say, itong drug lord, itong Chinese drug lord, supplier siya. Mga big-time na Pinoy players sa loob ng maximum ay lumalapit doon sa big-time Chinese drug lord. Itong mga Pinoy players ngayon, they have their players outside. May mga agents sila sa labas, covering Luzon, Visayas, and Mindanao, Your Honor.
through cellphone, Your Honor, magkukontakan sila. Yung tao ng foreign national drug lord ko, siyang magbibigay ng droga doon sa tao ng Pilipino at magmi-meet sila sa labas. Yan ay sa labas Just ng bilibid. trading lang ang sa loob, Your Honor. So ang order ay ginagawa sa loob ng bilibid, pero ang transaksyon ng pagpapalitan ng pera at droga ay sa labas. Ganun Yes, ba? Your Honor. Yes. Ngayon, sino-sino? Mag-name ka nga, o pangalanan mo nga ilang mga sinasabi mong Chinese drug lords. Peter Ko, Your Honor. Ben Marcelo. Sino pa? Jackson Lee. Yonyeng. Ang Si. Jimmy Ang. Oh, Alex Chen. Okay. Mga ipapalayo lang naalala ko, Your Honor, hindi nila Sige. tunay ng pangalan kasi ang mga Chinese, puro nicknames ang pangalan nila. okay, so yan ang mga... Nasaan sila ngayon? Yung mga pinangalanan mong yan, saan sila nakakulong? Yung iba ay nasa building 14, Your Honor, at may nabanggit ako na nasa maximum pa rin, Your Honor. Ngayon, sinasabi mong malaking pera na pag ang inorderan mo ay itong mga Chinese drug lords katulad ni Peter Ko, di ba? Sabi mo, malaking pera na ang nagpapalitan. Opo, Your Honor. Bakit mo nasabing malaking pera ang nagpapalitan? Pag ang inorder na yung mga big drug lords katulad ni Peter Ko. One time, Your Honor, some month of September 2012, I had a drinking spree with J.B. Sebastian, Peter Ko, Aguho, at iba pa. Big time. I was only invited, Your Honor, and then biru-biruan kung ano-anong topic na pag-usapan. Doon tumanim sa isip ko yung nabanggit ni Peter Ko. Ang collectibles niya, Your Honor, ay almost 1 billion, Your Honor. Collectibles for that month, Your Honor. Collectible lang yun sa isang buwan lamang. Usually, Your Honor, mga big-time drug lords, pag mga ganun, 3 months duration, Your Honor, yung mga ganong collectible. Ngayon, sinabi mo rito sa paragraph 5 ng iyong affidavit na nakilala mo ng personal si Laila de Lima at si Ronnie Palisok. Dayan. Kailan ito nangyari? It was on the mid-year of 2011, Your Honor. For the first time, na-meet ko personally then Secretary Laila de Lima at si Ronnie Palisok Dayan, Your Honor. Ano ang sirkumstansya o pagkakataon at kayo ay na-meet mo si Secretary de Lima at saka si Ronnie Dayan? Apat kaming inmate leaders noon, Your Honor. Tinawagan kami, pinatawag kami ni Secretary de Lima sa BCJ Park inside the maximum security compound. So pumunta kami doon, and then sinalubong ako, nandun na kami sa kubo. Sinalubong ako nitong si Ronnie Dayan, dahil kababayan ko raw siya. He introduced himself as captain from the Philippine Army. Nalaman niya na chief inspector ako ng Philippine National Police. So nakakwentuhan kami. He told me, ikaw kabayan, leader ka rito. We were talking in our dialect, Your Honor, Panggalatok. Sabi niya sa akin, ikaw kabayan, aasa ako sa iyo, tumulong ka sa kay secretary, tumulong ka sa Bucor, may kalasag kayo para ma-maintain ang peace and order dito sa maximum security compound, Your Honor. At may mga pinag-usapan pa kami, Your Honor. So, anong nangyari dun sa nung kayo ipatawag? Ilan ba kayo? Apat po, Your apat Honor. na pinatawag na mga inmates ni Secretary de Lima? Yes, Your Honor. Ano inmate leaders. ang bukod dun sa pagpapatawag na yun? Ano pang sinabi sa inyo? Tungkol sa sinabi ni Secretary de Lima sa amin, okay, kayo, aasa ako na kayo ay tutulong sa pag-maintain ng peace and order dito sa maximum security compound.
may mga bagay-bagay pang mga sinabi, hindi ko na maalala yung mga iba. At the end part, sabi niya kay Ronnie, Palisok Dayan, Ronnie, kunin mo ang cellphone numbers ng 4 na yan at ibigay mo rin ang numbers ko sa kanila. Binigay mo na yung 4 ang cellphone ninyo kay Yes, Ronnie? Your Honor. Binigay naman ba ni Ronnie yung cellphone ni Secretary De Lima? Yes, Your Honor. Anong instruction ni Secretary De Lima sa pagbibigay ng cellphone niya sa inyo, kung meron? After that, Your Honor, pag-meet namin, kami dalawa lang ni Ronnie Dayan ang nagko-communicate through cellphone, Your Honor. And before bago ko i-detail yun, Your Honor, pwede bang sabihin ko muna yung napag-usapan namin ni Ronnie Dayan bago kami umakyat ng Kubo para makausap si Secretary De Lima. Sige, pag-usapan ninyo. Pakisalaysay mo. Bago kami umakyat ng Kubo para mag-usap, para kausapin na as an audience kay Secretary De Lima, bilang panggalatok, first time namin nag-usap bilang magkakabayan, ay cordial yung conversation namin. Sabi ka ni Ronnie Palisok sa akin, kabayan, si Secretary De Lima sa May 2013 ay kakandidatong senador, si Secretary De Lima. Sabi ko sa kanya, napakaswerte mo kabayan, magiging bodyguard ka ng isang senador. Hindi ako magiging bodyguard kabayan. Bakit naman? Sabi ni ma'am sa akin, kakandidato akong mayor sa Orbistondo, Pangasinan. Sabi ko naman sa kanya, wow, big time ka na pala ngayon, dami mong pera, magastos siya na. Hindi, si ma'am ang gagastos para sa akin. Sabi, pag pinagmaybang pa niya, sabi niya, alam mo, tayong mapanggalatok, sabi niya, macho tayo. Sabi niya, yan ang puna natin sa buhay. Sabi ko naman, Your Honor, sabi ko, dapat magpamacho ako para paglabas ko ng kulungan, may magpupundo rin ng pagkakandidato ko sa pagka-barangay captain. Yun ang sinabi ko, Your Honor. O yan ang sabi ni Ronnie Dayan dun sa sabi mong yun. Tawanan na lang kami, Your Honor. Apira na lang kami, Your Honor. Ba't nagtawanan kayo? Iniyabangan niya ako, konting yabang din na Okay, ano ba ang relasyon ni Ronnie Dayan kay Secretary De Lima, kung meron? He told me that he's a chief escort and bodyguard of then Secretary De Lima, Your Honor. Ito'y 2011 pa lang? 2011, mid-year of 2011, Your Honor. Okay. Ano pang nakita mo sa pagiging bodyguard or security ni Ronnie Dayan kay Secretary De Lima? Your Honor, wala akong nakita. Pero I could read between the lines. I could sense it. Anong nabasa na may mo? something intimate, Your Honor. Ano ba yung intimate na parang nabasa mo? Although you could read between the lines. Anong ibig mong sabihin nun? Your Honor, ang isang naging major ako, so mas mataas yung salary ko sa isang captain. And here comes isang ordinary captain na taga-baryo sa Orbistondo, Pangasinan. No? Mali lang sahod niya. And here comes, niyabangan niya ako na pupuntahan daw siya ni Madam, ni Secretary De Lima. So something is intimate, Your Honor. Ngayon, alam ba ni Secretary De Lima na may cellphone kayo? Nakita ba niya? Hindi po, Your Honor. Pero binigyan namin ang mga cellphone numbers namin, Your Honor. Pagkakuha ni Ronnie, ibinigay kay Secretary De Lima, pinakita. At pinabigyan din niya yung cellphone number ni Secretary sa amin. By that alone, Your Honor, alam niya may mga cellphone kami. Sinabi mong nag-mention ka ng isang JB Sebastian. Sino ba itong JB Sebastian? JB Sebastian. Jose Niño Sebastian. Kilala ko po siya, Your Honor. Bakit naman siya nakilala?
sa komando ako, Your Honor, at isa akong confident ni JB Sebastian sa lahat ng bagay-bagay, Your Honor, even personal matters. Ang ibig mo ba sabihin ay si Ronin Sebastian ay isa ring high value, si JB Sebastian ay isa ring high value inmate? Talagang nakukulong din siya? Yes, Your Honor. Ngayon, sinabi mong naging confidante ka niya. Paano mo nasabi yung ikaw ay naging confidante ni JB Sebastian? Ang very striking na nangyari sa Bilibid na nakakagulantang ay yung pag-transfer ng tinaguriang Bilibid 19, Your Honor, na nakita ko kung gaano siya kagaling, gaano siya ka-influence, na naging king of drug lords sa Bilibid, Your Honor. Ipaliwanag mo nga yung sinasabi mong yan para maintindihan ng ating mga tagapakinig. 3 days before na-transfer ang mga tinaguriang Bilibid 19, and a night before they were transferred, Your Honor, sinabi niya sa akin, on the last night, on the night before the transfer, sabi niya sa akin, Ilang minutes na. Sir, sabi niya, tingnan mo ang mangyayari mamayang madaling araw. Tingnan mo ang mangyayari mamayang madaling araw. Okay. Mawawala na rito ang mga mayayabang, yung mga lumalaking ulo, mga sagabal sa buhay ko. Naintindihan mo ba yung sinasabi ni JB Sebastian sa'yo? Nauna ba Na po, Your mamawala Honor? na yung mga mayayabang at malaki ang ulo. Your Honor, yes, Your Honor, kasi 3 days ago, sinabi na rin niya sa akin, and here comes the final night, and night before the transfer, we had a drinking spree, Your Honor. Doon sa drinking spree mo yun, anong nangyari doon? Kung meron. Sinabi niya sa akin na maraming mawawala dito sa maximum ng mga foreign nationals and Pinoy drug lords, Your Honor. So, nangyari ba naman yung sinasabi niya yun? Yes, Your Honor. Paano? Starting ng madaling araw, siguro mga between 4 to 5 ay sinerch ang mga kubol ng mga 19, no? At prior to that, Your Honor, it was well planned. The move was well planned, Your Honor. Hindi lang si JB Sebastian ang kumilos doon, Your Honor. May mga kasama siya na 3, Your Honor. Si ex-Superintendent Rafael Cardeño, Class 82 of PMA. Ex-Police Senior Inspector Loriman Manrique. And ex-SPO1 Edgardo Herrera, Your Honor. Sila nagplano, Your Honor. Kasi po, nakikinabang din sila kay JB Sebastian, Your Honor. Sila ang nakakaalam ng mga ginagawa ni JB Sebastian, Your Honor. Gaya ng yung mga gastos niya during time of Director Pangilinan, gumagasto daw siya in a day, in a single day, abot ng 1 million ang gastos niya para sa Bucor, Your Honor, pag may Bureau Affairs. Gastos nino? Ni JB Sebastian. 1 million, isang araw? Yes, Your Honor. Okay. Bago natin ipagpatuloy yan, pakitingnan mo yung paragraph number 10 ng iyong affidavit. Meron kang sinabi dito na nakakalungkot man, ako ang aking partner leader, isa sa mga gang organization sa hindi nagtagal at pagkatapos silang buwan ay tinanggal kami sa aming posisyon bilang leader na hindi namin inaabot ang 50,000 linggo ang kota ni Dayan. Paliwanag mo nga kung ano yung kota na ito. After we had a personal meeting with Secretary de Lima, then Secretary de Lima, my communication with Mr. Dayan was through cell phone. 2 weeks after we met, palaging nagte-text sa amin. No? Sabi niya, we need your support. Kayo babanggitin ang pangalan namin. No? Forwarded sa amin lahat. Sabi niya na,
kailangan namin ng tulong nyo na panggastos sa opisina, sa DOJ, as required by then Secretary De Lima, Your Honor. Ngayon, dahil sa kami ng aking partner, hindi namin na-meet ang 50,000 per week. Ang naibibigay namin pagpupunta siya doon, si Dayan ay 3,000, 5,000, hindi pa abot ng 10,000, Your Honor. Hindi nagtagal ay ilang buwan ay natanggal kami, Your Honor, sa aming bilang inmate leaders. Itong may isang drug lord na kayang magbigay ng 100,000 lang sa lingguang quota, ito ba'y sino yun? At yan ba yung quota niya? Tingnan mo sa paragraph number 10 mo. Yung last sentence. Hindi ko alam kung nakapagbigay ng 100,000, Your Honor, pero mamimit niya ang requirement ni Ronnie Dayan, Your Honor. Na magbigay linggo-linggo ng 100,000. Kayang magbigay, Your Honor, pero hindi yata umabot ng 100,000 para just like yung quota lang, Your Honor, 50,000 a week, Your Honor. Okay, balik tayo dun sa naiwan natin kanina na kayo ay yung pagbalipat sa New Bilibid. Ikaw ba'y kasama na nalipat sa Bilibid 19 sa NBI detention cell? No, Your Honor. Hindi ako big time, Your Honor. Isa lang akong nagtatrabaho, tumutulong sa mga kapwa inmates ko sa maximum, Your Honor, sa pamamagitan ng functions ng Kalasag Organization, Your Honor. So itong mga inilipat sa NBI, yan yung malalaking drug lords, tama ba? Yes, Your Honor. And may I explain, Your Honor, bakit sila ang napili? At yan ang mga drug lords na kakompetensya ni J.B. Sebastian. Exactly, Your Honor. Ipaliwanag mo nga. Yung mga tinaguriang Bilibid 19 ay inilipat dahil yung mga iba ay hindi na nakipag-cooperate kay JB. Dahil hindi naman talaga drug lord sa yung lahat ng Bilibid 19. Tinutukuhan sila na bibigyan kita ng 20 kilos, 30 kilos and make sure they dispose mo yan sa loob ng isang buwan. Hindi kaya na mga yon. So, hindi sila kumukuha sa kanya. That's the reality. Isa pa, yung mga iba ay kakompetensya niya sa negosyo, lalo mga Chinese. Yung mga Chinese na yun ay madamot sa kanya. Yung iba ay naistapa na niya. No, yung mga iba ay hinihingan pero ayaw magbigay sa kanya. So, pinatransfer niya, Your Honor. Itong may sinasabi kang yung iba na drug lords ay naistapa na niya. Sa panong paraan at napang-istapa si J.B. Sebastian doon sa mga kapwa niya, drug lords? Just like si Peter Ko, Your Honor. Malaki ang utang ni J.B. Sebastian kay Peter Ko. It's more than 50 million, Your Honor. So, same with Sam Chua, Your Honor. May utang din si J.B. Sebastian kay Sam Chua? Opo, Your Honor. Paano nag-uutang? Paliwanag mo nga. Nabigyan na siya ng shabu at hindi na nabayaran yung iba, Your Honor. Pag ikaw ay kumuha sa mga Chinese drug lords ng shabu, halimbawa, 30 kilos. Halimbawa, kumuha si J.B. Sebastian ng 30 kilos mula kay Peter Ko. Ano ba ang dapat gawin ni J.B. Sebastian dito sa 30 kilos na ito na kinuha niya kay Peter Ko? Pag 30 kilos ang Your Honor, kayang-kaya ni J.B. Sebastian na ubusin yan, Your Honor, ng ilang araw lang. Usually, ang ginagawa niya, konti lang munang kukunin niya, lalo nung nawala yung Bilibid 19. No? Doon pa sila. No? Kukuha ng 10 to 20 kilos sa isang Chinese supplier, babayaran niya yon, and here comes, pagkuha niya ng marami na, this is 60 to 100
kunti lang babayaran niya at palilipat na niya, Your Honor. Anong Sa kolon 60 to 100? 60 to 100 na kilograms of Na kilograms na shabu, Your Honor. So, konti lang ibabayad niya. At anong gagawin niya dito? Pagkakuha niya, ay minsan babayaran ng konti, palilipat na niya. Or, gaya, same with Jackson Lee. Si Jackson Lee, una kinuha niya 20 kilos, binayaran niya. Pagkakuha ng 60 kilos, kinabukasan, lipad sa Davao City si Jackson Lee. Ganyan kagaling. Ito ba yung Jackson Lee na sa Davao Penal Colony pinatapon? Yun yata, yun, Your Honor. Ito ba yung Jackson Lee na mga less than 2 months ay napatay doon? Yes, Your Honor, siya yun. So, pinatapon siya para hindi na siya masingil. Opo. Hindi niya masingil si JB Sebastian. Ganon po ang ginagawa niya, Your Honor. Lalo na nung nawala na ang Bilibid-19, hari na siya ng mga drug lord sa maximum, Your Honor. Lahat mga foreign nationals na drug lords, Chinese ka man, Malaysian, Taiwanese, Hong Kong nationals, pinatawag niya una ang mga yon. Dapat, mula ngayon, makinig kayo sa akin. Lahat ng truck sanctions niyo, lahat ng mga deals niyo, dapat alam ko. Ngayon, bakit ganyang kalakas si JB Sebastian? Bakit ganyan siya katapang? Your Sino Honor, ba siya? Your Honor, very vocal siya lagi na sinasabi niya, malakas siya kay Secretary de Lima, Your Honor. At sa kayong Director, Your Honor. At napatunayan naman ninyo yan. Kitang-kita lang ng lahat, Your Honor. Hindi lang kami mga inmates, pati mga Bucor employees, Your Honor. Alam nila lahat yan. Bakit? Ano nakikita nila? Na talagang nagpapatunay na malakas itong si JB Sebastian kay Secretary de Lima. The mere fact na kaya niya magpa-transfer ng mga drug lords na inistapan niya, the mere fact na may mga celebrities na bisita, minsan after the concert, the following day, nandyan na naman yung babae. The mere fact na yung mga busyo na noon, nung wala na yung mga Bilibid-19 ay halos dinudus na siya dahil natatakot sa kanya dahil ayaw din nilang matransfer, Your Honor. Same with mga foreign nationals, drug lords, Your Honor. Dinudus na siya, Your Honor. Lahat, kung anong sinabi niya, sumusunod sila. Yung lahat ng mga sumusuway ay malayo na pupuntahan, Your Honor. Building 14, Colonia, Your Honor. Ngayon, ganyang kalakas si JB Sebastian. Meron ka bang mga pangyaring nasaksihan na talagang nasaksihan ng dalawa mong mata na talagang nagpapatunay kung gaano kalakas itong si JB Sebastian kay Secretary de Lima? Marami akong basihan para masabi ko yan, Your Honor. Sabihin mo yung mga basen mo. Siya na-invite niya si Secretary de Lima sa kanyang White House, Your Honor. Saan? Sa kanyang bungalow niya. Bungalow? Opo. For me, it's something abnormal, no? And I could sense something, papasok si Secretary de Lima sa kubol ni Sebastian, na dalawa lang sila, Your Honor. Hapon yun at abutin ng mga 2 to 3 hours doon sa kubol niya, Your Honor. Mga bodyguards, iniiwanan doon sa labas, Your Honor. Nasa labas yung bodyguards? Opo, Your Honor. At ipinagmamayabang ni GB pag alis si Secretary. Kasi mga bisita rin ni GB ay mga big time. Nakita niyo kung gaano ako kalakas kay Secretary de Lima. Ngayon, meron bang mga privileges ang mga inmates kung ikaw ay mabait na inmate? Yung mga, halimbawa, mga golf carts na ganyan, mga motorcycles. There's no such privilege, Your Honor. Ang tawag doon, Your Honor, ay mga malalakas sila kay de Lima, Your Honor. It's the first time, Your Honor, na nagkaroon mga golf carts, motor, nung panahon ni Secretary de Lima. Paano masasabi na malakas ka kay de Lima pag ang pagbabasihan itong paggamit ng golf carts, mga motor, at saka scooter?
Your Honor, sila ang mga malalakas magbigay ng pera kay JB Sebastian para kay Secretary de Lima. Very vocal siya lagi na let's support Secretary de Lima sa kanyang senatorial bid. Hindi na kasama si Secretary de Lima noong 2013. So, ibang topic ulit for the senatorial bid of Secretary de Lima for the May 2016 election. Bakit ko masabi, Your Honor, na malalakas sila at hindi sila ordinary at hindi lang direktor ang kapit nila? Yung isang inmate leader din, si Ampang Kulangco, Your Honor. Pag mapapasok ng beer yan, Your Honor, truck, Your Honor. Truck, Your Honor. Truck loads of beer, Your Honor. Sino si Mr. Herbert truck? Ampang Kulangco. At kung may concert siya, Your Honor, more than 300 guests na wala sa karpeta, Your Honor, samantalang mga ordinaryong tao ay chicken pa nila pag wala sa karpeta. Wala sa karpeta yan, hindi pwede pumasok yan. Samantalang yung malakas magbigay kay Secretary de Lima na si Herbert Ampang Kulangco, kahit more than 300 guests, ordinaryong tao man o celebrities, dahil pugi daw yun, Herbert Kulangco, maraming guests na mga artista, doon natutulog pa, Your Honor. At pag may concert, truck loads of beer, Your Honor, ang ipinapasok niya, walang sumisita, mga gwardya, nakatingin lang, Your Honor. So anong dahilan at nakapagpapasok si Kulangco ng truckloads of beer nang hindi sinisita? Ito ba'y pinapayagan talaga sa balita Bucor? ko noon, Your Honor, milyones ang ibinibigay ni Herbert Ampang Kulangco kay Secretary de Lima. I think that's 2 to 3 million a month. Aside from every concert niya, nagbibigay siya ng 1 million pesos a month kay Secretary de Lima, Your Honor. At ibinibigay naman niya kay Director Bugayo ay hindi ba babayatan ng 1 million a month, Your Honor. Kasi minsan nakausap ko yung si Herbert, magkaibigan kami noon, pag may party doon, in-invite niya ako, kwentuhan ko lagi, Your Honor. At marami pa, Your Honor, marami pa. Yung mga big time doon, Your Honor, para tayo nasa Wild West, hubad, yung tao, may baril, lalakad-lakad sa kalsada. Pag makita ng gwardya, uwi ka na. Hindi sinisita, Your Honor, kasi big time yon. Nagbibigay weekly, monthly sa mga officers ng Bucor, Your Honor. Pati yung mga ordinaryong Bucor officials, Your Honor. Ang ibig mo sabihin na yung baril ay nakapagbitbit yung mga high-profile inmates na yan? Maraming may baril doon, Your Honor, during time of Secretary de Lima. Na ang director noon ay si Director Pangilinan, ang Director Bukayo, Your Honor. Maraming may baril doon, Your Honor. Pag lumalakad sila, may mabarisit ng sukbit. Ito yung mga inmate. Yes, Your Honor. Ngayon, tingnan mo yung paragraph number 18 mo. Nang tanungin mo si JB Sebastian kung papaano niya nailipat o napalipat yung 19 na high-profile inmates sa NBI. Anong sabi niya nung pagkalipat, nung mapalipat niya itong mga high-profile inmates? Tinanong ko po siya, Your Honor. Sabi ko, ang galing mo. So, yung mga tinik sa'yo, yung mga sinasabi yung mga iyabang ay wala na rito. Ang galing mo, paano ginawa mo dyan? Iba tayo, sir. Sabi sa akin, iba tayo. Lahat ang gusto kong gawin ay magagawa ko. Untouchable ako, sir. Sir, ang pag-address niya sa akin. Dahil sinabi niya sa akin, malaki ang bigay niya kay Secretary de Lima. So, lahat ng gusto niyang mangyari, hindi lang sa pansarili niya, kundi sa negosyo, ay kanyang gawin na suluhin ang negosyo ng droga sa loob ng maximum security compound, Your Honor. Magkano yung binigay niya kay Secretary de Lima? 10 million pesos ang binigay niya pagka-transfer ng Bilibid 19, Your Honor. And after that, monthly, 1 million pesos a month, Your Honor, ang binibigay niya. So, gaano katagal itong mga ipinatapon nila sa NBI cells? Gaano ang itinagal ng Bilibid 19 na yon?
Si JB Sebastian ay naging successful sa kanyang plan to centralize drug trade inside the maximum security compound for 8 months, Your Honor. December 2014 sila na transfer yung Bilibid 19, so naghari siya ng 8 months. 8 months, Your Honor. At during these 8 months na nasa Bilibid 19 and nasa NBI, ano ang kalakaran o transaksyon ng droga sa loob ng Bilibid? Na-maximize, Your Honor. Na-maximize niya yung trading, Your Honor. At na-maximize din niya ang mga kalukuhan niya, Your Honor, yung pag-istapa niya. Meaning, kukuha siya ng shabu sa mga Chinese suppliers, mga Chinese suppliers. At iniistapa niya, Your Honor, malaking pera, Your Honor. Mr. Secretary, mahaba pa ba tayo? Malapit na po. Anong kadahilanan at kinakailangang bigyan ng pera si Secretary de Lima noong mga panahong yun? Palagi, very bukas si JB Sebastian, Your Honor, na sinabi niya sa akin at sinabi rin niya sa mga karamihang tao na alam niyang na kayang gumawa ng pera from shabu, Your Honor. Sinasabi niya na tulungan niyo ako, tulungan natin si Secretary de Lima sa kanyang senatorial bid sa comes May 2016, Your Honor. Ngayon, anong dahilan at ikaw ay parang nakipagtulungan doon sa mga taong laban sa droga, sa illegal na droga? Your Honor, it is a call of conscience, Your Honor. And a call of service, Your Honor. Bilang chairman ng Kalasag, nagsiservisyo kami sa kapwa naming inmates. No? Tinutulungan kami ng mga chief PNP sa Camp Kra National Headquarters, Your Honor. So kami noon ay nagsiservisyo na. Now, inisip ko, Your Honor, I have to extend my sense of service, Your Honor, bilang dating police, bilang dating Chief Inspector ng Philippine National Police. Sa katunayan, Your Honor, pagkapanalo ni President Digong at pagka-install kay General Bato, mga officers from anti-narcotics agencies ay kumukontak sa akin, Your Honor. Dahil lalo na alam nila nasa loob ako, lalo na palagi nababanggit ni President Duterte at saka ni Director General Bato na may mga drug lords sa Bilibid. Sabi ko, it's now time ako ang masahan ng mga kabaro ko sa labas. So ako nag-volunteer, Your Honor, para tumulong sa anti-drug campaign ni President Duterte, Your Honor. Mayroon bang pumilit, nagbayad o pumilit at nanakot sa iyo para ikaw tumistigo sa hapong ito? Wala, Your Honor. May galit ka ba kay Secretary de Lima kaya ikay tumistigo? None, Your Honor. Ginawang ka ba ng masama ni Secretary de Lima kaya ikay tumitistigo? No, Your Honor. Ikay sinabi mong confidente ka ni JB. Ba't ka nagsalita ngayon? Confidente ka ni JB. Kaya nang sabi ko, Your Honor, gusto kong ilabas sa buong Pilipinas, malaman ng lahat, ang pangit na sistema na ginawa na nangyari sa Bureau of Corrections, Your Honor, lalo sa maximum security compound. Yung illegal ay ginawang legal, Your Honor. Yung shabu ay naging legal sa pananaw nila. Pananaw ng marami. Minsan parang tatabing nila yung utak ko. Pero sabi ko, hindi po pwede. Sabi ko, malapit na akong lumaya. Sabi ko, dapat itiwid ko yung dapat tama. At para mabawasan, para mapaganda yung sistema, Your Honor. Hindi yung
illegal na sistema ginagawang legal na sistema sa loob ng maximum, Your Honor. Nang umupo si Pangulong Duterte at nag-take over ang SAF sa New Bilibid, I withdraw that question. Mulang 2011, nung bago pa lang, o 2010, nung bago pa lang si Secretary de Lima, na naupo bilang Secretary of Justice, lumala ba o nabawasan ang transaksyon ng illegal na droga nitong bandang huli ng kanyang mga 2012, 2013 ng kanyang panunungkulan? Sir, 2004 na sa maximum na ako, so na-observe ko lahat ang sitwasyon doon. Bago naging secretary, Lila de Lima, hindi ganoon katalamak ang droga sa loob at mga drug trading sa loob. Nung panakapanahon niya to be exact, ay pagpasok ng 2012, grabe na, Your Honor. Grabe. No? Alam nyo, sa loob ng Bilibid alone, sa loob ng Bilibid, gusto kong iparating sa inyo na maraming napupuntang Ward 4, na pasyente sa Ward 4, at saka nakakaroon TB dahil maraming shabu sa loob. So, tendency kasi ang mga preso doon pag nakashabu, walang ginawa kundi hindi matulog. Wala namang pagtripan doon kasi hindi gaya ng nasa labas, maraming pagtitripan. So, nangyayari, nakakasikit na tuloy sila, Your Honor. Totoo yan, Your Honor. Maraming nakaka-TB. Ward 4, yung Ward 4 na sinasabi, Your Honor, ay mga naging loko-loko, Your Honor. Dahil sa shabu doon sa loob. So, mga ilang beses ang inangat or increase ang illegal trade? Grabe, Your Honor. May mga kaibigan ako na ang na i-dispose lang nila ay may makalahating kilo buwan-buwan o 300 grams buwan-buwan. That was before 2011, 2010 yun, 2009. Pagpasok ng 2012, ay malalakas na sila, Your Honor. Umubos ng 20 kilos, 30 kilos a month, Your Honor. So, talagang nag-ilan doble? Times 300? 200%, Your Honor. That's all, Mr. Chair. Mr. Chair, point of order. It's a matter of procedure. Before the good secretary ends his questioning to the witness, we would like to ask him to let the witness identify the affidavit as well as the signature found in the affidavit. Okay, I will will you please look at the copy of the affidavit? Your Honors, the affidavit is only a Xerox copy. Ngayon, Where is the original? We have the original. Sinong pwedeng mag-assist to compare the fax copy with the original? Mr. Magleo, pinakikita ko sa iyo ang isang affidavit nito. Original po ito, hindi lamang yung katulad ng hawak ninyo na Xerox copy. May we request, Mr. Chairman, that the original itself be already marked as an exhibit for purposes of comparison. Meron pa ba tayo? Comsec, please mark it as anong exhibit na to? Okay. No, there was an exhibit Earlier. earlier. Exhibit A.
pinakikita ko sa iyo ang affidavit na ito ni Rodolfo Magleo E. Tamayo na may 4 na pahina. May mga pirma, ang unang pahina sa left-hand margin at dun sa pang-4 na pahina ay mayroong pirma sa babaw ng iyong pangalang Rodolfo Magleo Tamayo. Tingnan mo nga ang dokumentong ito at sabihin mo sa ating kalanggalang na membro ng ating committee kung ito nga yung affidavit na ginawa mo at pinirmahan mo. Diyan kaya sila. Andiyan ka. Ito lang, parang-pareho ba ito? Ito lang pirma natin matukan. Your Honor, lahat ng mga signature sa left side ng aking affidavit ay aking signature as well as yung signature ko sa ibabaw ng aking pangalan, Your Honor. Doon sa page 4, Excuse me. May I request, Mr. Chairman, that the identified signature as appearing on top of his printed name be marked as Exhibit A-1? Would like to request, Mr. Chair, that since we have only one original, may we request that the same be photocopied and that the markings be done in the Xerox copy? So please compare first the original with the copy. Comsec, please. Is it a faithful reproduction of the original? Mr. Chair, may I suggest? Now, we will only use one photocopy, and that photocopy would be marked as Exhibit A, and that would be the copy that would be distributed to the members of the committee as well as the members of the House of Representatives. The manifestation is well taken. Perhaps yes, what we should do is let him sign in the presence of the committee para The Xerox copy. the Xerox copy itself to be signed again para original na rin yan. Apo, we agree and we second the chair for that, Your Honor. So may I continue? In the lowest portion of page 4 of your affidavit, dun sa pinakababa ng iyong affidavit, page 4, ay mayroong pangalang Rigel A. Salvador at may pirma sa ibabaw nito. Alam mo ba kung sino yung taong yan? Kilala ko, Your Honor. Sino siya? Nasa aking kaliwa, takakatabi ko, Your Honor. Yung pirma sa ibabaw ng pangalong yan, kaninong pirma yan? Kaninong pirma yun? Pirma ni Attorney Salvador, Your Honor. So that would be all, Mr. Chair, and may we request that the Xerox copy be the one used in connection with this investigation. Clarify ko lang yung mga markings. This is Exhibit A ba to? A, and then the signature is... we could, the signature of the witness appearing on page 4 be marked as Exhibit A-1 and